Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, maging sa lahat ng taga-subaybay natin sa Pilipinas, lahat ng mananampalataya. At magandang umaga din po sa ating group sa Pentecostal Yes We Are. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Sa umaga ito po ay pag-aaralan natin sa salita ng Panginoon na mababasa po sa aklat ng Deuteronomy chapter 6, buong chapter po ng chapter 6. Ito po ang sinabi, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin at sa inyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti kung magkagayoy, mapapanuto kayo. At lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Verse 4, Dinggin ninyo mga Israelita, Siyawi lamang ang Diyos, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. At ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pagpapahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong noo, isulat sa mga hamba, sa inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Inom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinuhukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo. Si Yahweh ay mapanibughuin, kaya magalit siya sa inyo at kayo'y lipulin. Huwag na ninyong gagalitin si Yahweh, tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Yaong karapat dapat lamang sa kanyang kalooban ang gagawin ninyo upang kayo'y mapanuto. Sa gayon, masasakop ninyo ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Mapalalayas ninyo ang mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kung dumating ang aral na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sasabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Inialis kami roon ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasiksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inialis niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntunin upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa gayon, kami mapanuto at iingatan niyang tulad ng ginawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan niya tayo kung susundin natin ng buong katapatan ang kautusang ibinigay niya sa atin. My topic for this morning, napakahaba po ng binasa natin. Ang topic po natin sa umagang ito is call to teach. Tinawag po tayo bilang mga magulang, kung meron po tayo mga anak, para ituro ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. There is a call to teach to every parents to their children. A call to teach that there is only one Lord. Sabi nga ng verse 4 kanina, di ba?
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At ituro ninyo ito maging sa inyong mga anak. Itanim sa kanilang mga isip, sa kanilang paggawa, sa kanilang pagtulog, lahat ng mga gawain habang tayo nagpapahinga, ituro ang mga bagay na ito. Nakakalimutan siguro ng mga magulang ng gawain ng pagtuturo ay hindi po ng teacher. Kung ang teacher naman po natin ay ang moralidad ay questionable, tapos iaasa natin ang pagtuturo sa ating mga anak, dapat po tayong kabahan. Bakit po? Questionable nga yung kanyang pamumuhay. Pagpalagay na lang natin, isang teacher na mayroong background ng kabaklaan o di kaya immorality, papayag ka man ng anak mo ay tuturuan ng mga bagay ng mga teacher na ito. I'm not saying na mali yung tinuturo nila, but their lifestyle, their action are louder than their words. Minsan sa sobrang lakas ng kanilang paggawa, ang kanilang tinig ay hindi na naririnig. So ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, mas mainam pa rin sa isang magulang na tayo magtuturo ng mabubuting asal sa ating mga anak. Tayo pa rin ang magtuturo sa ating mga anak patungkol sa Diyos. Kasi po sa mundong ito, ang dami ng mga Diyos di ba? Ang sabi ng Biblia, mayroon lang iisang Diyos. Pero ang ating mga anak, tinuturuan na ng maraming Diyos. Ano pong ibig ko sabihin? Ang mga anak natin, tinuturuan na ang pera ay Diyos, di ba? Kung marami kang pera, marami kang kaibigan, di ba? Ibang katuruan na po ang binibigay sa ating mga anak. Maraming mga tao ngayon nagtuturo na ang Diyos ay may tatlong mukha, which will lead us that there will be three gods, where in fact there is only one God, di ba? Maraming mga bagay po na dapat tayo bilang mga magulang ay maging responsable sa pagtuturo ng ating mga anak sa mga bagay na ito. Kaya nga, minsan kung mababasa niyo po dito, tinanong si Moses o tinanong ang mga tao, bakit kailangan natin itong ituro? Dahil muli nating ipaalala kung anong ginawa ng Diyos in the past sa buhay nila, sabi nila. Kung paano tayo pinalaya mula sa Ehipsyo at paano tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at pinagpalang lubos ng Diyos. Kaya nga po kung tayo pagpapalain, dapat nating ipaalala at ituro sa ating mga anak na ang pagpapalay hindi galing sa ating sariling lakas, bagkus galing sa ating Panginoon na siyang nagpapala sa atin. Pagpapalang finansyal, pagpapalang pisikal, pagpapalang spiritual. Kahit anong aspeto ng pagpapala, ito pong lahat ay kaloob ng ating Panginoon. Hindi po natin ito sariling sikap. Dahil kung sa sarili lang nating sikap, ang kaya nating ma-achieve ay yung mga bagay lang na kayang abutin ng ating mga pangarap o kayang abutin ng ating kamay, the human effort. Pero kung ang Diyos magpapala higit pa po sa kayang gawin ng ating mga kamay, ang ibibigay at pagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya po ang challenge ko po sa lahat ng mga magulang, sa lahat po ng nakikinig sa araw na ito, this is a call to teach to our children. Call our children. At may babala po ang salita ng Panginoon sa atin na huwag nating kalimutan ituro ito sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Maging sa pagpapahinga, sa paglalakad habang tayo nakatayo, nakaupo, nakahiga, ituturo po natin sa ating mga anak na meron lang iisang Diyos. Ituturo po natin ang Diyos lang ang siyang susi ng pagpapala. Ituturo natin na siya ang source ng mga bagay na ating mga tinatanggap. Kaya nga sinabi ng Biblia na huwag kalimutan ang Diyos na siyang nagpapala sa inyo. At kung dumating man ang mga bagay na yon na tayo nagkaroon ng ganitong klaseng pananaw sa buhay, sinabi ng Biblia na sabi niya, may mga bagay kayong matatanggap o may mga aanihin kayong hindi kayo ang nagtatanim. Titira kayo sa mga bahay na hindi kayo ang nagtatayo. Ibig pong sabihin, ang pagpapala ng Diyos hindi ayon sa source o sa galing ng ating mga kamay. Kasi iba ang nagsisikap, tayo ang nakikinabang. Pwede po ba yun, Pastor? Kung naman yata, unfair naman yata yan sa iba. Hindi po yun unfair kung ang Diyos ang nagpapala sa atin. Hindi mo naman kailangang gapiin ang tao God will bless you beyond compare if you will just follow His word. If you will follow the commandment of God, at kung tatandaan lang natin na siya rin ang susi o ang source ng ating pagpapala, wala tayong dapat ikabahala. Ituro lang po natin sa ating mga anak kung sino ba talaga ang tunay na pinaglilingkuran natin, kung saan po nag-umpisa ang mga pagpapalang ating natatanggap. Kaya po, ang challenge ko po sa inyo, there is a call to teach. Teach your children. Teach them about the Lord. Teach them that there is only one Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito pong muli si Pastor O.G. Solitario na muli pong magpapaalala sa atin na sa araw-araw ng pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay.
Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa inyo lahat.